Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Warren. Hindi ko tunay na pangalan. Tubong Biliranon. Pero sa kasalukuyan ay naninirahan ako dito sa siyudad ng Maynila. Kasama ang aking butihing may bahay at 2 anak na masugid din ninyong tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong kabataan ko pa lamang at nakatira pa ako sa isang liblib na baryong nasasakupan ng Biliran. Di ko na lang sasabihin ang eksaktong lokasyon at pangalan ng baryong yon, para na rin sa seguridad ng mga taong naninirahan roon, gawa ng hindi naman lahat ng taga doon ay naging saksi sa karanasan kong ito. Dekada 90, sa edad na 16 anyos ay natigil ako sa pag-aaral ng panahong ito dahil sa kakulangan ng pera. Pagsasaka lamang kasi ang ikinabubuhay ng aking ama at talagang masasabi kong hikaos ang aming pamumuhay noon. Tandang-tanda ko pang ang madalas nagtitinda lamang ako ng mga kakaning gawa ng aking ina sa baryo namin at sa mga kalapit na lugar. Nang sa ganon ay may pambili kami ng bigas at iba pa mga pangangailangan sa bahay. Malayo kami sa bayan kaya't kinakailangang may pondo kami palagi sa kusina. Sa kadahilan ng aabuti ng mahigit 3 oras ang lakaran bago makapunta sa pamilihan na yon. Kaya naman kung magtutungo kami sa bayan ay tanging mga pagkain na pwedeng iimbak lamang ang binibili namin. Kagaya ng isdang tuyo, pudo o yung bagoong na isda at iba pa na pang matagalang konsumuhan. Sa isang buwan kasi ay 3 beses o 4 lamang kami kung magtungo sa pamilihan. Dahil sa malayo nga, kung sasakay kami ay mahalang pamasahe sa habal-habal na motor. At kinakailangan din naming magtipid noon para sa pag-aaral ng mga nakababata kong kapatid. Isip ko mang bumalik sa eskwela noon, pero kailangan ko magpaubaya. Lalo na at nakikitaan ko ng dedikasyong makatapos at yung talino ng nakakabata kong kapatid na babae. Sa isip-isip ko noon ay pauunahin ko na lamang muna siyang makapagtapos. Saka na ako mag-aaral kapag may pagkakataon pa. Aminado kasi akong mahina ako pagdating sa eskwela. At mas natutuwa pa ako kapag kumikita ako ng pera. Gaya na lang ng pagsasaka at pagbebenta ng kung ano-anong pwede kong maibenta. Basta't magkapera lang at makatulong ako sa mga magulang ko. Sa mura kong edad noon ay aaminin kong may naiibigan na ako na nag-iisang katangi-tanging babae. Pero dahil sa pagiging probinsyano at hindi ako maalam sa panliligaw, sa tuwing nakikita ko ang babae ay nangingibabaw sa akin ng hiya. Hindi ko magawa-gawang ipagtapat sa kanya ang nararamdaman ko. Naalala ko pa noong unang kita ko sa kanya. Bagong lipat lamang sila sa karatig baryo namin. At dahil sa naglalako ako ng mga kakanin kasama ng matalik kong kaibigan na si Manuel, ay nagkataong bumili sa paninda kong kakanin ng dalagang ito. Bahagya pa akong natulala nang magkalapit kami dahil sa taglay niyang ganda. Isipin niyo na lamang mga kagiliw. Matangos ang ilong, mukha siyang anak ng banyaga. Yun bang may makakapal na kilay at magagandang mga mata na nakakaakit talaga tingnan. Kahit hindi kaputian ay maganda gawa ng lalo na masilain kong matatamis niyang mga ngiti sa labi ng makita niyang natulala ako sa kanya. Pabili ho ako. Ito ang mga salitang pumukaw sa aking natutulog na damdamin. Naks! Pakiramdam ko na mga sandaling narinig ko ang boses niya ay tila nakarinig ako ng anghel na nagsasalita. Pakiwari ko pa ay may libu-libong mga dagang nagtatakbuhan sa dibdib ko noon
dahil sa labis-labis na kabang nararamdaman ko. Bagya pang nangatog ang tuhod ko na para bang aatakihin yata ako ng rayuma. Bumalik lamang ako sa aking ulirat nang magsalita ang kaibigan ko sabay siko sa akin noon. Pagbilhan mo na. Ano pang tinutulala mo dyan? Wika ng kaibigan kong si Manuel na parati kong kasakasama sa paglalako. Kapitbahay ko lang din kasi ito kaya naman parati kami magkasama. Nagmadali naman akong kumuha ng supot para lagayan ng kakaning bibilhin na magandang dalagang nasa harapan ko. Hindi ko alam, pero nang mga sandaling yon, pinipilit ko ang sarili kong wag mapangiti. Matapos bumili ng dalaga, ay mabilis siyang tumalikod at naglakad ng palayo. Hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataong maitanong ang pangalan niya. Aba, mukhang nagbibinata ng kaibigan ko ah. Trip mo no? Gusto mo tanungin ko kung ano yung pangalan? Pagbibirong tanong ng kaibigan ko na halatang nagpipigil lamang din ng tawa nun. Ano ka ba? Hindi ah. Loko to. Ako na naman yung nakita mo. Mabilis na sambit ko. Pero bago pa man ako makapagsalita ulit, tumakbo na si Manuel patungo sa kinaroroonan ng dalaga na yon. At hindi pa man siya nakakalapit, tinawag niya na ito. Huminto naman sa paglalakad ang babae na malapit nang makapasok sa loob ng bakuran nila. Pagkalapit ni Manuel, nakita kong sumipat ng tingin sa akin ang dalaga at ngumiti nun. Sa isip-isip ko, walang iya talagang kaibigan kong to. Ipagkanuluban naman ako. Yari ka talaga sa akin pagbalik mo. Matapos akong tingnan at ngititian ng dalaga, ay nakita kong bumuka ang bibig niya na halatang nagsasalita. Muli ay patakbo nang bumalik si Manuel sa kinapwestuhan ko. Siraulo ka talaga. Anong sinabi mo dun? Salubong na tanong ko sa kanya. Pinanlakihan ko pa siya ng mga mata nun. Ngumiti lang naman ng nakakaloko si Manuel. Sabay bitbit ng mga paninda namin at inaya na akong maglakad nun. Ano nga uy? Sabihin na nga kung anong sinabi mo dun sa dalaga. Pangungulit na tanong ko sa kanya habang naglalakad na kami para ilako pa mga paninda namin nun. Nang makalayo na kami sa bahay ng dalaga, saka pa lamang nagsalita si Manuel. Bimian daw yung pangalan niya. Sabi niya pa dumaan daw tayo lagi doon sa bahay nila kapag maglalako tayo dahil mahilig sa kakanin yung magulang niya. Sambit ni Manuel. Talaga? Totoo yun? Paniniguradong tanong ko pa sa kanya. Oo nga, ayaw maniwala. Sige, ikaw din naman ang hindi maibibentahan eh. Tsaka ikaw din. Maganda pa naman si Vivian. Tugon niya na may pang-aasar pa. Ano pa yung sinabi mo sa kanya bukod sa tinanong mo yung pangalan? Tanong ko muli. Sunod-sunod siyang umiling at sinabing wala na siyang ibang sinabi pa. Tinanong lamang niya ang pangalan ng dalaga. Tapos umalis na siya. Baliw ka talaga. Wala naman akong sinabing tanungin mo yung pangalan niya eh. Nakakahiya tuloy sa kanya. Aba, dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil ako yung gumawa ng paraan para malaman mo yung pangalan ng babaeng iniirog mo eh. Hayaan mo, sa susunod na makita ko ulit yung dalaga, sasabihin ko sa kanyang gusto mo siya para hindi ka na mahiya pang sabihin dun sa dalaga kung ano talagang nararamdaman mo. Dahil sa sinabi ng kaibigan ko, ay hindi ko napigilang kotongan siya sa ulo. Dahil sa kahit kailan talaga, baliw at siraulo talaga yon. Tawa lang naman ang tawa si Manuel habang patuloy pa rin akong inaasar tungkol sa dalaga. Matapos nga ang tagpong yun ay parati na kaming dumadaan sa bahay nila Vivian. Sa tuwing naglalako kami ng mga kakaning itinitinda namin ni Manuel, kahit na may kalayuan ang bahay ng dalaga, dahil nasa dulo pa ito ng pangatlong baryo mula sa baryo namin. Sinasadya ko talaga itong puntahan
makita ko lamang siya. Minsan pa nga ay nagrereklamo ng kaibigan ko. Dahil bago pa man kami makarating sa baryo kung saan nakatira ang dalaga, minsan ay ubos ng tinitinda naming kakanin. Sinasadya ko lang talaga na tiran ng iilang piraso si Vivian nang sa ganon may dahilan ako para makita siya. Langya naman 4 na piraso lang naman yan, tol. Ipagbili mo na yun dun sa ginang na naghanap ng bibingkaw para makauwi na tayo. Minsang reklamo ni Manuel sa akin nang makita niyang may 4 na piraso pa ang natitira sa lalagyang bitbit ko noon. Ubus na kasi yung sa kanya dahil nabenta na lahat. Para kay Vivian na yan at sa mga magulang niya. Hayaan mo na yun. Para sa susunod, bibili ulit yung ginang sa atin. Langya ka talaga. Nasa kabilang dulo pa ng baryo yung bahay ng babaeng yun Masakit na yung paa ko kakalakad Ibigay mo na yun sa Ali para makauwi na tayo. Reklamo nito na napapakamot pa sa ulo at napapalatak. Reklamador mo naman. Tara na, para makauwi na tayo. Natatawa pang pagpupumilit ko sa kanya na samahan niya ako. Wala naman siyang nagawa ng magpatiunan na ako sa paglalakad. Sa totoo lang, ang ipinagtataka ko lang ng mga sandaling yon. Kahit nakailang beses na kaming dumaan ni Manuel sa bahay ni Vivian, ni minsan ay hindi pa namin nakikita ang mga magulang niya. Tanging si Vivian lamang ang parating lumalabas ng bahay nila para bumili ng kakanin sa amin kapag nasa tapat na kami ng bakuran nila. Dahil sa talagang gusto ko ang dalaga at hindi ako maalam sa panliligaw, ay idinadaan ko na lamang ito sa pagbibigay sa kanya ng mga kakanin sa tuwing mapapadaan kami ni Manuel sa kanila. Dahil doon, unti-unti kong napapansin na napapalapit na sa akin si Vivian. Palagi niya na kaming inaabangan sa bungad pa lamang ng kanto patungo sa kanila. Medyo papasok pa kasi ang kinatitirikan ng bahay nila at nag-iisang bahay lamang yun ron. Dahil ang iba nilang kapitbahay, may ilang metro pa ang layo sa kanila. Hindi naman ako nagtataka roon dahil kadalasan talaga sa probinsya ay ganun ang sistema ng mga kabayan. Malalawak ang mga bakuran, may kalayuan ng mga kapitbahay. Tiyagaan lamang talaga sa paglalako at paglalakad kung nais mong kumita ng pera. Ang ipinagtataka ko lang talaga ay ang parati na lamang si Vivian ang nakikita ko at ni isang beses ay hindi pa namin nakikita ni Manuel ang tinutukoy ng dalaga ng mga magulang niya. Parati lang kasi nitong sinasabi na para sa mga magulang niya ang kakaning binibili niya. Pero kahit anino ng ina o ama niya, ay hindi namin nakita ng kaibigan ko. Ganun pa man, ipinagkibit-balikat ko na lamang ang isiping yon. Ang mahalaga kasi sa akin noon ay ang mapalapit sa dalaga at makuha ang loob niya. Nang sa ganoon ay maging komportable ako at ganun din siya at makaipon ako ng lakas ng loob na magtapat sa kanya ng nararamdaman ko. Magmula din noon, palagi na kaming nagkikita ni Vivian sa tuwing inuutusan ako ng aking ina na lumuwas ng bayan para mamili. Madalas na kaming magkita ng kami lang. Hanggang sa lumalim na ang pagtitinginan naming dalawa. Tol, sigurado ka ba sa nararamdaman mo dyan para kay Vivian? Hindi ka ba nagtataka? Minsan tanong ni Manuel sa akin. Oo naman. Tsaka ano namang pagtatakan ko? Balik tanong ko sa kaibigan ko habang inaayos sa mga paninda naming ilalako ng araw na yon. Wala naman. Alam mo kasi, parang may kakaiba lang kasi sa kanya. Lalo na't hanggang ngayon hindi pa rin natin nakikita yung mga magulang niya. Kahit man lang sa bakuran ng bahay nila, di ba? Bakit naman sila magpapakita sa atin, Manuel? Hindi naman tayo espesyal na tao. Halika na nga't maglako na lang tayo kaysa magreklamo ka dyan bago pa tayo abutan ng katirikan ng araw.
Pag-aaya ko kay Manuel matapos kong maayos ang paninda namin noon. Na mga panahon na yon, pasado 4:00 pa lamang ng madaling araw, naglalako na kami ng paninda. Kapag ganong oras kasi ay gising na ang iilang mga kabahayan dahil sa maagang umaalis sa mga nagtatrabaho sa bukid at sa palayan. Bumibili sila ng panindang kakanin dahil ipinangpapares nila yon sa kape. Kapag kasi maglalako kami ng 8:00 o 9:00 ng umaga, wala nang bibili sa mga nilalako naming kakanin dahil nakakapag-agahan na ang mga ito at ang iilan ay wala na sa bahay dahil nasa kanya-kanyang trabaho na. Kaya naman kailangan talagang madaling araw pa lamang ay maglako na kami para mas marami kaming maibebentang kakaninon. Habang binabagtas namin ang madilim na daan patungo sa kabilang baryo, panay ang sigaw namin sa panindang nilalako namin. May mangilan-ngilan nang bumibili sa amin ng mga oras na yon, kahit na may kadiliman pa. Maaga kasing nagigising ang mga tao sa probinsya para sa maagang paghahanap buhay. Nang malapit na kami sa parte ng walang kabahayan, patungo sa susunod na baryo, kung saan naninirahan ang dalagang si Vivian. Napabagal kami sa paglalakad ni Manuel nang makarinig kami ng kaluskusan sa hindi namin malamang direksyon, kung saan ito nagmumula. Ang daan na kinaroroonan kasi namin ay napapaligiran ng nagtataasang talahib at kakahuyan. Pero hindi naman ganoon ka nakakatakot sa daang yon. Dahil 10 minutong lakaran lang ay malalagpasan mo na ito at makikita mo na ang mga kabayan sa kabilang baryo. Pero ng mga sandaling yon, nakaramdam kami ni Manuel ng takot at kilabot. Lalo na nang makarinig kami ng mahinang huni ng wakwak, na para bang bumubulong na lamang ito sa mga tenga namin noon. Kasabay pa noon ay ang pag-alingasaw sa paligid namin ng napakabahong amoy na animoy. May nabubulok na patay sa tapat namin. Wakwak yan, tol. Hindi ako maaaring magkamali. Wakwak yung tunog na yan. Mahinang sambit ni Manuel at napapalinga-linga pa sa paligid namin. Sira, huwag mo akong tinatakot dyan. Baka ihambalos ko sa itong bitbit kong lalagyan ng kakanin eh. Tugon ko kay Manuel. Kinakabahan man ako ng mga oras na yon, ay pilit kong nilalakasan ang aking loob at iniisip na lamang na isang ordinaryong ibon lang ang naririnig namin nun. Pero ilang sandali lamang ang nakalipas. Nasipat ko ang isang bulto ng taong nakatayo sa loob ng kakahuyan. Wala itong saplot na kahit ano sa kanyang katawan. At sa hugis nito, alam kong babae yon. Mahaba ang buhok, nakatabon sa kanyang harapan. Hindi ko man makita ang mukha niya. Tiyak kong nakatingin sa amin ang taong yon. Dahil sa medyo may liwanag na ng mga oras na yon, ay kitang-kita ko ang nanlilimahid nitong katawan. At tiyak ko na sa kanya nagmumula ang huni at pag-angil na naririnig namin ni Manuel. Hindi ko na napigilan ang pagtayuan ng mga balahibo sa batok. Pakiwari ko ay gumapang mula sa paa, patungo sa ulo ang kilabot na nararamdaman ko noon. Pabulong kong sinabi kay Manuel ang taong nakikita ko at sinabihan ko siyang tumakbo na. Bago pa man makakilos ang kaibigan ko ay kumaripas na ako ng takbo't iniwan siya. Wala pang ilang segundo, narinig ko ng sigaw ng kaibigan ko at tarantang nagmamadaling humabol sa akin noon. Pero mas grabing kaba ang naramdaman ko nang makita kong nasa daan na ang taong nakita ko kani-kanina lang sa loob ng kakahuyan.
Kaya mas lalo ko pang pinagmadali si Manuel sa akalang hahabulin kami nun. Sa takot at kabangan namin ay nagkanda hulog na ang kakaning paninda namin na mabilis naman naming pinagpupulot at ibinabalik sa lagayan. Hindi kami magkanda mayaw sa pagpulot ng bibingka, puto at suman na nahuhulog sa bilis ng pagtakbo namin nun. Siyempre Sir Seth, kung takot kami sa aswang ay mas takot kami sa nanay ko. Kapag nalaman niyang hindi namin naibenta ang mga kakanin at masasayang lamang ito. Sa kadahilanang ang nanay ko ay may bungangang malaar malait kung makaratrat at malatigre ito kung magalit. Kaya kahit sino talagang anak, katatakutan ito. Nang makalagpas na kami sa daang walang kabayan at nasa bungad na kami ng baryo nila Vivian, ay doon lamang kami huminto sa pagtakbo ni Manuel. Imbis na si Manuel ang kamustahin ko, mas inalala ko pa noon ang mga panindang dala namin. Dali-dali naman niyang ipinakita sa amin ang mga kakaning natapon. Nakita kong ang iba sa mga yon ay may lupa-lupa na. Patay, yari tayo kay nanay niyan. Sabay kaming napakamot sa ulo at nagkatinginan. Tinginang may kakaibang kahulugan na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Nawala talaga bigla sa isip namin noon ang katakot-takot na nakita namin sa kakahuyan. Dahil sa nag-iisip kami ng paraan kung paano maibebenta ang panindang dala namin. Dahil sa wala pa namang nakakakita sa amin ay inisa-isa namin itong pinagpagan at tinanggalan ng lupang nakadikit sa kakanin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakaramdam ng konsensya ng mga sandaling ito. Siguro, dala na rin ang takot na mapagalitan ako ng aking ina. Sa kabutihang palad, nailako naman namin ang lahat ng panindang nahulog. Pero nang matapat kami sa bahay nila Vivian, hindi siya bumili sa amin. Bagkos ay mataman niya lang itong tinitigan at mababakas sa kanyang mukha na tila ba nagpipigil siya ng ngiti nun. Ito, tinabi ko talaga to para sa'yo. Wika ko at kinuha ang isang supot na nakahiwalay sa lagayan. Inabot ko ito sa kanya. Nakita ko namang tiningnan niya muna ako ng mapanuri bago niya tinanggap ang binigay kong kakanin. Malinis to? Tanong niya. Ha? Oo naman. Malinis naman talaga ng yung gawa namin, di ba? Tugon ko nun. O sige, eto yung bayad ko. Iaabot niya na sana ang bayad kaya naman mabilis kong hinawakan ang kamay niya para itikom yon at hindi natanggapin. Oo, wag na. Para sa'yo talaga yan. Kaya wag mo nang bayaran. Tanggi ko sa dalaga. Ngumiti naman ng matamis ang dalaga at saglit na tiningnan niya ako. Parati mo na lang ako nililibre ah. Baka malugi na kayo niyan. Anya. Naku, hindi. Ako mismo yung gumawa niyan. May kasamang pagmamahal yan kaya tiyak na masasarapan ka sa oras na kinain mo yung gawa kong kakanin. Lakas loob kong sabi nun. Bagya namang natawa ang dalaga at napahampas pa ng mahina sa balikat ko. Ganun ba? Ikaw talaga. Siya nga pala. Sa susunod na araw kaarawan ko na ha. Huwag kayo mawawala. Sambit niya. Iniimbitahan mo kami? Takang tanong ko nun. Dahil sa nagulat ako at hindi makapaniwalang inimbita niya ako sa kaarawan niya. Para kasing kampanang paulit-ulit kong naririnig sa tenga ko nang sabihin niya yon. Oo, kaarawan ko na. Aasahan ko yung pagdating ninyo. Kahit hapon na kayo pumunta. Gabi kasi gaganapin ng mga magulang ko yung kasiyahan eh. Dadating kayo, di ba? Nakangiting tugon ng dalaga nun. Naramdaman ko naman ang pagsiko sa akin ng kaibigan ko pero hindi ko na ito pinansin pa. At sinabi ko sa dalaga na kahit anong mangyari, darating kami. Di ba tol? Siyempre maasahan mo kami dyan, Vivian.
Nakangiti kong sabi sabay akbay sa kaibigan ko. Bahagya ko pang pinisilang balikat ni Manuel para sumang-ayon dahil sa nararamdaman kong aayaw ito. Oo naman, pupunta kami. Nakangising pilit na wika ni Manuel. O sige, paano, pasok na ako sa loob ha? Paalam ni Vivian sa amin. Nginitian ko na lamang ang dalaga. Sinundan ng tingin habang naglalakad na siya papasok sa loob ng bahay nila. Nang makapasok na ang dalaga, kasabay naman ang pagkislot ni Manuel sa pagkakaakbay ko sa kanya. Ayoko, pre. Hindi mo ba napapansin yung kakaiba sa babaeng yun? Angal ka agad ni Manuel. Mabilis kong tinakpan ang bibig niya at sinabihang hinaan niya ang boses niya dahil baka marinig siya ng dalaga at nakakahiya nun. Ano namang kakaiba sa kanya? Bukod sa pagiging maganda. Halika na nga at kung ano-ano naman yung tumatakbo sa utak mo. Nagpatiuna na akong naglakad bitbit ang lagay ng paninda namin. Kasi kanina, tol, napansin kong parang alam niyang nalaglagan yung paninda natin eh. Kakaiba lang talaga yung kutob ko sa kanya, tol. Hindi naman sa pag-ano Ano kasi talaga eh. Habol ni Manuel sa akin nun. Ano ba yan? Paano naman niya malalaman wala naman siya kanina nung habulin tayo ng aswang, di ba? Tsaka wag kang maingay. Baka mamaya may makarinig sa atin eh. Sambit ko habang nagpipigil ng tawa. Dahil hindi ko akalaing mauubos naming maibenta ang mga kakaning nagkalaglagan sa lupa nun. Habang naglalakad na nga kami pauwi, ang nangyaring kababalagan lamang ang laman ng usapan namin ni Manuel. Kung sino at ano talaga ang nilalang na nakita namin nung may kadiliman pa. Nang papauwi na kasi kami ay medyo may katirikan na ng araw. Noong napadaan pa kami sa daan ng walang kabahayan, wala namang kakaiba ron. Gaya pa rin ng dati na kapag dumadaan kami ay tahimik at malilim. Wala kaming nararamdaman na kakaiba. Kaya laking pagtataka talaga namin nun. Ikaw na lang yung pumunta sa kaarawan ni Vivian, tol. Sambit ni Manuel na makauwi na kami. Bakit naman? Kasi hindi naman talaga maganda yung kutob ko eh. Tsaka baka hindi ako payagan ng nanay ko, gabi na yun eh. Ano ka ba naman, Manuel? Parang sira ka naman eh. Nakakahiya kay Vivian kung hindi tayo pupunta sa kaarawan niya. Nakapagsabi na din tayo sa kanya, di ba? Saglit namang napaisip si Manuel at napatingin sa akin nun. Ayaw mo nun. Siguradong maraming pagkain dun. Makikita at makikilala na rin natin yung mga magulang niya. Pangungumbinsi ko pa sa kaibigan ko. Hindi ko talaga lubos maisip kung ano ang kakaibang tinutukoy ni Manuel ng mga sandaling yon. Dahil sa para bang may gusto siyang puntuhin o sabihin pero ayaw niya namang ituloy o ayaw niyang sabihin. Pasalamat ka talaga at kaibigan kita. Sige na. Sasamahan na kitang pumunta dun sa babaeng misteryosang yon. Matapos ang araw na yon ay balik na ulit kami sa dating gawi. Pagkatapos kasi naming maglako ng bibingka, ay kinatanghalian lang. Aakyat kami ng bukid para magsaka at magtanim ng mga kamote. At iba pang pwede naming itanim sa parte ng lupain namin noon. Matapos kong magtanghalian at maayos sa mga kagamitan ko, tinungo ko na yung bahay nila Manuel na hindi lang kalayuan sa amin. 2 bahay lang din kasi ang pagitan nito mula sa amin noon. Magpapaalam na sana ako sa aking ina nang hindi ko siya makita sa loob ng bahay namin at bakuran. Kaya naman tinanong ko ang nakababata kong kapatid kung nasaan ang ina namin noon. Lumabas yon, bibili daw ng asin. Tugon ng kapatid ko nang tanungin ko siya. Hindi na ako nagsalita.
Matapos niyang sumagot ay lumabas na lamang ako ng bahay at naglakad patungo sa bahay ni Manuel. Nang malapit na ako, nakita ko ang aking inang kausap ang nanay ni Manuel. Nasa balkonahe ang mga ito na halatang nagchichismisan na naman. Abay, sa tinagal-tagal ng panahong pagtira ko dito ngayon lang ako nakabalita ng ganyan. Ano ka ako yung kinamatay? Rinig kong tanong ng aking ina kay Aling Lusing. Nakita ko pa siyang napahawak sa kanyang dibdib. Naaakalain mong kinakabahan sa pinag-uusapan nila. Ganon din naman ako, Mare. Sabi ng iba ligaw na hayop daw ang may gawa pero hindi ako naniniwala. Alam mo kasi, may hayop pang buntis at sanggol lang yung punteriya. Tugon naman ng nanay ni Manuel nun. Sigurado akong aswang ang may gawa nun. Simula nang may bagong lipat sa Karatig Nayon nag-umpisa na rin yung pananalasa ng nilalang na aswang dito sa lugar natin. Ay tama ka dyan, Mare. Yun din yung kutob ko. Malakas na malakas talaga ang kutob kong kagagawan ng aswang ang mga kababalagang nangyari dito sa lugar natin. Saad ng ina ni Manuel. Hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin ang pinag-uusapan ng dalawa. Binati ko na lamang ang mga ito. Saka pumasok sa loob ng bahay at tinawag si Manuel. Naabutan kong kumakain ng tanghalian ng kaibigan ko. Magsasalita na sana ako ng mabilis itong sumenyas na pinapatahimik ako nun. Kunot noong umupo naman ako sa katapat na upuan niya. Doon ay napagtanto kong nakikinig pala ito sa pinag-uusapan ng aking ina at ang nanay niya. As sa mukha nito ang pagiging seryoso. Hoy! Pati ba naman ikaw chismoso ka na rin? Pukaw ko sa kaibigan ko at pinagmamadali na siyang kumain dahil dinaig pa nito ang sanggol sa bagal ng pagsubo ng pagkain. Bilisan mo na dyan, Manuel. Sadali. Kita mong isda tong ulam ko Kapag ako natinik isusumbong kita sa nanay mong may kinagigiliwan ka ng dilag. Nakanguso niyang banta sa akin nun. Huwag ka sira ulo to. Grabe ka naman. Sige na, tulungan pa kita maghimay niyang tuyong isdang ulam mo Natatawang wika ko at akmang hahawakan ko ng ulam niya. Agad naman niyang tinapik ang kamay ko at minadali na ang pagkain. Natawa na lamang ako sa inasta nito dahil pinapakita niya pa sa akin ang bawat pagsubong ginagawa niya. Sa kabila ng pagbibiruan namin ni Manuel, ay rinig ko pa rin ang pinag-uusapan ni Inay at ni Aling Lusing. Ayon pa sa mga ito ay dapat maging alerto at mag-ingat na ang mga kababaryo namin. Dahil baka umabot sa baryo namin ang aswang na namiminsala sa mga karatig baryo. Inala pa ni Aling Lusing ay ang bagong lipat na mag-anak ang aswang na nanggagambala sa mga kalugar namin noon. Dahil ganoon naman daw madalas ang gawain ng mga ganito. Palipat-lipat ang mga ito ng lugar para makapambiktima. Nang sa ganoon ay hindi sila mahuli kung saan mang lugar sila nanggaling noon. Tapos na ako. Halika na. Sambit ni Manuel matapos niyang kumain. Matapos yun ay kinuha niya na rin ang mga kagamitan niya sa pagsasaka. Nagtungo na kami sa bukid noon. Habang naglalakad kami ay hindi namin maiwasang pag-usapan ang nangyari sa amin kinaumagahan lang. Maging ang pinag-usapan ni Inay at Aling Lusing. May takot man ay natatawa na lamang kami sa sinapit namin. Pero hindi ko lubos maisip kung sino ang mag-anak na tinutukoy ni Aling Lusing. Sa pagkakaalam ko kasi, yung pamilya lamang ni Vivian ang bagong salta sa karatig baryo namin. Dahil kung meron mang iba, malalaman ko kaagad yon. Siguro, dala na rin ang pagiging humaling ko sa dalaga. Kaya hindi ko nakikita ang kung anong tinutukoy ng kaibigan ko na kakaiba sa kanila. Maliban lang sa hindi ko nakikita ang mga magulang ng dalagang yon.
Naisip ko pa noon na wala namang kakaiba ron. Ano bang malay namin kung nasa loob lang talaga ang mga ito ng bahay nila? O hindi naman kaya ay may mga lakad, kung kaya't hindi namin nakikita. Kaya naman imposibleng ang pamilya ni Vivian ang tinutukoy ni Aling Lusing na bagong lipat ng mga aswang. Sa ganda din ng dalaga ay hindi talaga sumagi sa isipan ko na aswang ito. Kinagabihan, hindi ako dalaw-dalawin ng antok. Hating gabi na at mulat na mulat pa rin ang diwa ko noon. Kakaisip sa nilalang na nakita ko sa kakahuyan. Tila ba nilulukuban ako ng takot sa tuwing susubukin kong ipikit ang mga mata ko. Mabuti na lamang at hindi ako maglalako kinabukasan, kaya ayos lang na mapuyat ako noon. Salitang araw kasi ang paggawa ni inay ng kakanin. Gaya ng inaasahan ko ay tinanghali na ako ng gising. Tirik na ang araw at naramdaman ko na rin ang sikmura kong kumakalam na. Nang magtitimpla na ako ng kape ay nakita kong wala ng asukal. Kaya naman umalis muna ako ng bahay para bumili. Pagkarating ko sa tindahang bibilan ko ay narinig ko na naman ang usap-usapan patungkol sa aswang na nananalasa sa lugar namin. Hindi lamang daw ito isa, kundi dalawa o higit pa. Dahil sabay daw na may tinambangan kagabi malapit sa baryo namin at sa karatig baryo. Totoo po ba talaga yung mga bali-balita nyo? Singit na tanong ng isa sa mga nag-uusap. Mas mabuti pa nang maniwala tayo kahit hindi pa natin nakikita. Nang sa ganun ay makapag-ingat tayo. Mahirap na at baka tayo pa'y mabiktima, di ba? Tugon ng isang alay sa kanya na may panggigigil pa sa boses nito. Maski ako man, makakapagpatunay na may aswang talaga. Pero hindi ko na ito pinagsabi pa nang sa ganun ay hindi na madagdagan ng takot ng mga kababaryo namin. Lalo na ng pamilya ko. Pero kinahapunan nang makauwi ang aking ama galing sa bukid. Sinabihan kami nitong wag na munang maglalabas ng bahay. Pagsapit ng 5:00 ng hapon ay dapat nasa loob na kami ng tahanan nun. Wag na wag lang daw niya talaga kaming maabutang nasa labas pa ng 10 oras ng gabi. At malalagot kami sa kanya. Sa kadahilanang mas kumalat pa pala sa buong baryo namin ang mga balita tungkol sa mga ganito. Matapos yung sabihin ni Itay, napaisip ako bigla. Dahil bukas na ang karawan ni Vivian. Hapon pa kami pinapapunta ng dalaga, kaya hindi ko na tuloy alam kung paano ako magpapaalam sa mga magulang ko noon. Sigurado akong hindi nila ako papayagan. Dahil nga din doon, ay hindi na muna ako pinaglako ni inay sa ibang baryo. Kinontrata niya na lamang ang mga kapitbahay namin na gustong bumili sa kanya. Natapos na nga lang ang gabing yon nang hindi ako nakakaisip kung ano ang ipapaalam ko sa magulang ko. Kating-kati na ako makausap si Manuel kung ano ang gagawin namin. Hindi kasi pwedeng hindi kami sumipot sa karawan ni Vivian. At tiyak, bawas pogi points yun sa akin. Kinaumagahan, nagtungo agad ako sa bahay nila Manuel. Naabutan ko siyang nagpapakain sa mga alaga nilang manok sa bakuran. Paano yan, tol? Eh di hindi tayo makakapunta kila Vivian. Wika ni Manuel nun. Yun nga eh. Ano ba naman kasi itong mga bali-balita dito eh? Totoo naman yun. At tayo mismo nakaranas nun, di ba? Huwag na lang muna tayo pumunta dun. Siguro naman maiintindihan ni Vivian yun dahil sa may mga aswang na nga dito sa lugar natin, di ba? Napaisip naman ako ulit dahil talagang mas nananaig sa akin ang kagustuhang makarating sa karawan ng babaeng iniirog ko. Huwag na kaya tayo magpaalam. Suwestyon ko na ikinatingin naman sa akin, Manuel. Na anong sabi mo? Sabi ko, wag na tayo magpaalam. Mga 4:00, umalis na tayo. 5:00 yung bili ni Itay na dapat nasa bahay na kami.
Nakita kong napakurap-kurap ang kaibigan ko na halatang pilit niyang iniintindi ang mga sinasabi ko noon. Uwi din naman tayo kaagad. Kaya agahan na lang natin sa pagpunta para makauwi din tayo. Kahit wag na tayong makikain dun. Dagdag ko pa na ikinabugan naman niya ng malalim na hininga. Wala talaga akong masabi. Grabe, binatang binata ka na talaga. Lahat susungin mo para lang sa babae. Hanga ako sa katapangan mo. Napapailing na wika ng kaibigan ko at napapalatak pa. Marahan niya pang tinapik-tapik ang balikat ko. O sige, basta sa ikakasaya mo, sasamahan kita. Sa isang kondisyon. Anong kondisyon naman? Mag-bring home tayo. Kikindat-kindat niyang sabi na nagpangiti naman sa akin noon. Kahit kailan talaga ay masibang kaibigan ko. O nga, ako nang bahala sa bring home mo. Basta mamayang 4:00 Dadaanan kita dito. Matapos kong makipag-usap kay Manuel ay umuwi na ako sa amin. May kaba man akong nararamdaman dahil sa gagawin ko, ay inipon ko talaga ang lakas ng loob ko para lang makita ang babaeng nagpapatibok ng puso ko noon. Pakiramdam ko ng araw na yon ay biglang bumagal ang takbo ng oras. Inip na ako kakaantay na mag 4:00 ng hapon. Pero nang malapit ng mag 4:00, saka naman ako ay inutusan ng aking ina na magsibak ng kahoy na panggatong. Labag sa loob ko pa itong sinunod dahil nakikita ko namang marami pa kaming panggatong sa kusina. Pakiramdam ko talaga, hindi sumasang-ayon sa akin ang sandaling yon. Gayunpaman ay mabilisan kong tinapos ang pagsisibak. Pero nang matapos ko ito ay bigla naman akong tinawag ng kalikasan. Bad trip ako at napatakbo sa palikuran namin at panay ang reklamo ko sa sarili. Lalo na nang maramdaman kong kumukulo ang tiyan ko noon. Matapos yon, nagmamadali na akong lumabas ng bahay. Pagkalabas ko nga ay nakita ko na si Manuel sa kalsada at hindi na maipinta mukha nito. Pasensya na, nagbawas pa kasi ako eh. Nakakainis kasi si nanay, daming utos. Salubong ko kay Manuel. Magmadali na tayo at mag-alas 5 na. Anya at nagpatiunan ng maglakad. Nagmadali na nga kami at halos lakad-takbo na ang gawin namin. Hindi ko kasi akalaing matatagalan ako dahil sa tiyan ko noon. Nang malapit na kami sa bahay nila Vivian, bungad pa lamang ay nakita na namin siya na tila ba hinihintay niya ang pagdating namin. Dahil nang makita niya kami ay gumuhit agad ang matatamis na mga ngiti sa labi nito. Nang masilayan ko ngayon, para bang nahipnotismo ako at napawi ang lahat ng kaba at pagod na nararamdaman ko. Ibang-iba ang itsura ni Vivian ng mga sandaling yon. Napakaganda niya talaga sa paningin ko. Nung papalapit na sana ako kay Vivian, bigla akong pinigilan ng kaibigan ko. Nang tingnan ko siya ay nakita kong takang-taka ang itsura niya at mahahalata talaga ang takot sa mga mata niya noon. Mabuti na lang at dumating kayo. Halina kayo at hinihintay na kayo nila Itay at Inay. Nakangiting wika ni Vivian. Hinawakan pa ang kamay ko noon. O halika na tol! Pag-aaya ko kay Manuel. Nagpatianod na ako sa paghila sa akin ni Vivian. Papasok sa loob ng bahay nila. Sumunod naman si Manuel sa amin noon. Nang makapasok kami ay nakita kong walang kahit anong handa sa mesa nila. Pero may mga kubyertos at pinggan na naroroon na nakaayos noon. Mukhang napaaga at ang dating namin Nahihiyang wika ako noon. Laking pagtataka ko talaga kung bakit hindi isang handa. Wala sa mesa. Hindi ko din nakikitang may umuusok sa kusina nila at wala akong naaamoy na niluto noon. Napatingin ako sa paligid at nakita kong wala nang iba pang bisita.
bukod sa amin ni Manuel. Kami lamang ang bisita nila noon. Nako, sakto lang at gutom na kasi kami. Maupo muna kayo at ikukuha ko kayo ng maiinom. Nakangiting tugon ni Vivian sa sinabi ko. Nagkatinginan naman kami ni Manuel dahil sa sinabi niyang yon. Ngunit laking gulat ko nang mabilis niya akong halikan sa labi. Naikinastatwa ko talaga. Naiwan kami ng kaibigan ko sa pagkainan na nagtataka. Pero nang mapatingin ako kay Manuel, agaran niya akong hinila papalapit sa kanya at binulungan. Tol, hindi mo ba nakikita yung itsura niya? Bruha siya, tol. Umalis na tayo dito. Pabulong na wika ni Manuel sa akin na halos hindi ko na marinig. Nagtaka man ako kung ano ang ibig niyang sabihin nun. Dahil ramdam ko pa ang malakuryenteng dumaloy sa buong katawan ko at hindi ako makapaniwala na hinalikan ako ni Vivian. Nabalik lamang ako sa ulirat ko nang maramdaman ko ang malakas na pagbatok sa akin at ipinaliwanag niyang maigi na kakaiba talaga ang itsura ni Vivian sa paningin niya. Ayon sa kanya ay matanda na ito tingnan at para bang isang linggo nang walang kain dahil sa kapayatan. Malayong malayo umano si Vivian na nakikita namin tuwing bibili ito sa amin ng kakanin. Hindi pa sana ako maniniwala sa kanya. Pero nang bumalik na si Vivian para ibigay ang maiinom na sinasabi nito, napatitig talaga ako sa kanya noon. At hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Napakapangit na nito. Kulubot ang balat. Totoo ang sinasabi ni Manuel sa akin na nakakatakot ang itsura ng dalaga na yon. Mukha ng matandang malapit ng pumanaw. Matapos na mailapag ng babae sa harap namin ng maiinom, muli itong nagpaalam para kumuha na ng makakain. Grabing kilabot at kaba talaga ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Ilang sandali pa, narinig na namin ang mga yapak na paang pabalik sa kinaroroonan namin mula sa labas ng bahay. Hindi na kami nagdalawang isip pa ni Manuel. Kumaripas na kami ng takbo palabas ng bahay na yon. Pero nang papalabas na kami ng bakuran nila, ay nakasalubong namin ng dalawang matandang uugod-ugod na. Hindi ko mawari kung sino sa mga ito ang babae o lalaki dahil pareho silang may mahahabang buhok at halos lahat ng mga yon puti na. Magtatakip silim na rin ang mga oras na yon. Sa takot at kaba namin ni Manuel, mabilis pa sa 4:00 na nilampasan namin ng takbo ang dalawang nakaharang sa dinadaanan namin. Sinalubong namin ang mga ito at binangga. Kahit na may kabataan pa kami noon, ay may kalakihan naman ng mga katawan namin dahil sa batak nga kami sa gawaing bukid. Kaya naman tumilapon agad ang dalawang matandang yon. Pero ang inakala naming hindi na kami hahabulin ng mga ito, doon kami nagkamali. Sa kadahilanang hindi lamang kami hinabol ng mga ito, bagkos ay nakita naming bigla na lamang naging malalaking ibon ang dalawa na maihahalin tulad mo sa mga paniki. Walang kasing balahibo ang mga ito, nababalutan nang naghahaba ang buhok ng katawan. Labis-labis na takot at kaba ang nararamdaman namin ni Manuel ng mga oras na yon. Naisip ko pang baka hindi na kami makakauwi dahil sa kaharutan kong taglay. Rinig namin ang pag-angil ng dalawang nilalang na para bang takam na takam at naghahabol ang mga ito ng makakain nila. Sa kakatakbo pa nga namin noon ni Manuel, sa kasamaang palad, nadapa pa ito. Agad na dinubog siya ng isa sa mga nilalang na humahabol sa amin noon.
Nang makita ko yon ay agaran ko siyang binalikan. Tinadyakan ng nilalang na dumudumog sa kanya. Mabuti na lamang at hindi pa kami naabutan ng isa dahil medyo nakalayo na kami noon. Mabuti na lang at tinamaan ng sipa ko ang nilalang na nakaibabaw kay Manuel. Pagkatalsik ng nilalang dahil sa pagkakasipa ko sa kanya, ay mabilis kong hinatak si Manuel. Wala na akong pake kung nakakaladkid ko siya. Ang mahalaga sa akin ay makaalis kami sa lugar na yon. Nang malapit na kami sa may kabayan, nagsisisigaw na kami. Sa kabutihang palad naman ay may mga tao pa sa kalsada. Humahangos kaming humingi ng tulong sa mga ito. Agad naman nila kaming nakilala dahil kami lang naman ang naglalako ng kakanin sa kanila tuwing umaga. Sus Mariosep, anong nangyari at ganyan yung mga itsura nyo? Tanong ng isang alin na sumalubong sa amin. Mautal-utal pa naming sinabing galing kami sa dulong bahay kung saan nakatira ang bagong lipat na mag-anak. Hinabol kami ng mga aswang. Sinasabi na nga ba't tama yung hinala natin eh. Sila talaga yung namiminsala dito sa lugar natin. Magmadali kayong tipunin ang lahat at sugurin ng mag-anak na yon. Galit na bulalas ng isang lalaki na may katandaan na. Ayon pa sa mga ito, ay matagal na nilang minamatyaga ng mag-anak na yon. Pero hindi sila makakuha ng matibay na patunay na aswang ang mga ito. Dahil sa nangyari sa amin ni Manuel ay naging patunay nga kami na totoo ang bali-balitang ang bagong saltang mag-anak ang aswang na nanggagambala sa amin. Gaya ng sabi ng lalaking may katandaan na, nagtipon-tipon ng mga kalalakian sa baryong kinaroroonan namin at sinugod nga nila ang bahay nila Vivian. Kahit na binalot pa ako ng takot na mga oras na yon, nakaramdam pa rin ako ng kirot sa dibdib ko. Hindi ko kasi lubos akalaing ang babaeng nagugustuhan ko nun. Isa palang aswang. Nais na pala talaga niya akong kainin. Papayag naman ako kung ibang klase ng kain ang gagawin niya eh. Biro lang. Pero yung gawing handa sa kaarawan niya at ipakain sa mga magulang niya, ibang usapan na yon. Dahil sa nangyaring yon ay may ilang taga roon ang naghatid sa amin pauwi sa baryo. Nang makarating kami sa bahay, ay doon ko lang naramdaman ang sakit at kirot ng dibdib ko. Yun ang unang pagkakataon na naging sawi ako sa pag-ibig. Pag-ibig sa maling nilalang. Kung tatanungin niyo kung napagalitan ba ako ng tatay ko, syempre oo. Kaya naman kung bata ka pa at single, may aral na makukuha mo dito. Huwag basta-basta magmadali. Dadating din ang taong para sa'yo talaga. At hindi ka ipapakain sa iba.